Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bago tayo matulog ay sasagot muna tayo ng isa sa mga katanungan mula sa napakaraming tanong sa mga kapatid natin na nagpadala sa kanilang mga mensahe at katanungan through DMS or DMs direct messages po sa ating page. At yung katanungan na ito ay last year pa, no? Ito ay mula kay kapatid na Erwin Patineo. Sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, may tanong lang po ako tungkol sa wudu. Halimbawa po, nakapagbawas na ako at tissue lamang ang ginamit ko sa paglilinis ng aking pribadong bahagi dahil ang mga CR dito ay walang hose o anumang gamit para sa paghuhugas ng tubig. Sa ganitong kalagayan, tanggap pa rin po ba ang aking wudu kung tissue lamang ang ginamit ko sa paglilinis? Jazakallahu khairan po. Okay. Sasagutin natin mga kapatid. So, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain na maba'ad. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wabarakatuh. Kapatid, no? Barakallahu fiqh at naway gantimpalaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong pagnanais na matiyak na tama ang iyong tahara, ang iyong ritual na kalinisan. Sapagkat sinabi ng Propeta sallam, at-tuhuru syatrul iman, rawahu Muslim. Ang paglilinis o kalinisan at kadalisayan ay kalahati ng pananampalataya. Kaya naman, tanggap ba ang wudu kung tissue lamang ang ginamit sa paglilinis matapos magbawas? Ang kasagutan ay of course, yes, oo. Tanggap at wasto ang wudu kung ang paglilinis gamit ang tissue ay naisagawa ng tama ayon sa Sharia at wala nang natitirang najasa o karumihan. Hindi obligado ang paggamit ng tubig kung walang tubig o kung pinili ang istijmar na pinahihintulutan ng sunnah. Ang istijmar, by the way, ito ang pamaraan ng paggamit sa paglilinis gamit ang ibang bagay maliban sa tubig, gaya ng tissue, bato, anumang katulad nito. Ang dalil ay mula sa sunnah ng Propeta sallam mula kay Salman al-Farisi radhiyallahu an, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjarin, rawahu Muslim. Ipinagbawal ng Propeta sallam sa amin na maglinis pagkatapos magbawas gamit ang mas mababa sa 3 bato. Ito yung istijmar. So, kinakailangan ang minimum ay 3 piraso. Okay, yan ang pinaka-minimum. Noong panahon ng Propeta sallam, kapatid, karaniwang ginagamit ang mga bato sa halip na tubig. Sa ating panahon, ang tissue paper ay may parihong layunin at kaparihong hatol. Sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha, sinabi ng Propeta sallam, "Idza dhahaba ahadukum ila al-gha'it, falyadhhab ma'ahu bi 3 ahjar yastatibu biha, fa innaha tujzi'u an." Rawahu Abu Daud. Kapag ang isa sa inyo ay pumunta upang magbawas, magdala siya ng 3 bato upang ipanlinis sapagkat ang sapat na ang mga ito. So minimum is 3 piraso, 3 beses, no? 3 piraso. So ano ang istijmar? Ang istijmar ay ang paglilinis ng dumi gamit ang bato, tissue, papel o anumang malinis na bagay na pinahihintulutan ng Sharia na nakapaglilinis. Ito ay alternatibo sa al-istinja na gumagamit ng tubig. So, ang paggamit ng tubig ay istinja at ang paggamit ng bukod sa tubig ay istijmar. Ano yung mga kondisyon para maging wasto ang paggamit ng tissue? Una, dapat matanggal ang mismong dumi. Ikalawa, karaniwang hindi bababa sa 3 pahid at dagdagan pa kung kinakailangan hanggang sa luminis. Ito ay batay ito sa sunnah na banggit natin kanina. Ikatlo, ang dumi ay hindi kumalat ng lampas sa karaniwang labasan. Kung lumaganap ang najasa, ang dumi na yon sa ibang bahagi ng katawan
ang karamihan ng mga fuqaha ay nagsabi na kinakailangan ng gumamit ng tubig. Ikaapat, ang gagamiting panlinis ay malinis, hindi najis, hindi pagkain, hindi buto o dumi ng hayop. Kapag natapos ang paglilinis gamit ng tisyo, kung wala ng najasa, pagkatapos ay nagsagawa ng tamang wudu, ganap na wasto ang wudu at ang sala. Hindi kailangang ulitin ang wudu dahil lamang tisyo ang ginamit, kapatid. Okay? So Imam An-Nawawi rahimahullah ay nagsabi sa Al-Majmu', pinagkaisahan ng mga Muslim na ang istinja ay maaaring gawin gamit ang tubig o istijmar gamit ang mga bato at anumang katulad nito na nakapaglilinis. Si Ibn Qudamah rahimahullah ay sinabi niya sa Al-Mughni, kung naging malinis ang lugar sa pamamagitan ng istijmar, ito ay sapat at hindi na obligado ang paggamit ng tubig. Si Sheikh bin Baz rahimahullah ay nagsabi sa Majmu' Fatawa, ang tissue paper ay may kaparihong hatol ng mga bato na ginagamit noong unang panahon ng Propeta Sallam kung nalinis ang lugar, sapat na ito. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ay nagwika sa Syarh al-Mumti', mas mainam ang paggamit ng tubig, ngunit kung itisyo lamang ang ginamit at nalinis ang lugar, sapat na iyon. Kaya ano bang mas mainam? Mas mainam ba ang tubig? Ang kasagutan ay oo. Ang paggamit ng tubig ay mas ganap at mas mainam sapagkat mas lubos nitong inaalis ang najasa. Ngunit hindi ito kondisyon para maging wasto ang wudu kung sapat na ang paglilinis sa pamamagitan ng tisyo ayon sa mga kondisyon ng Sharia na nabanggit natin kanina. Okay? So, hope na malinaw, kapatid, no? So, bilang buo sa mga nasabi natin, wasto ba ang wudu kung tisyo lamang ang ginagamit? Ang sagot ay oo. Wasto at tanggap kung nalinis ng maayos ang najasa. Obligado ba ang tubig? Hindi kung sapat ang istijmar gamit ang tisyo. Ilang pahid ang minimum? Hindi bababa sa 3 at dagdagan kung kinakailangan hanggang luminis. Mas mainam ba ang tubig? Oo, ngunit hindi ito laging obligado. Kailan kailangan ang tubig? Kapag kumalat ang najasa ng lampas sa karaniwang labasan o hindi sapat ang tisyo upang alisin ang dumi. Okay? So, ang Islam, kapatid, ay relihiyon ng kadalian at kalinisan. Hindi pinag-uutos ng Allah ang bagay na hindi kayang gawin ng kanyang alipin. Kung ikaw ay nasa lugar na walang hose o tubig para sa istinja at nalinis mo ng maayos ang sarili gamit ang tisyo, alinsunod sa sunnah, ang iyong wudu at sala ay wasto insyaallah. At sinabi ng Allah, ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min haraj, walaki yuridu liyutahhirakum, sa suratul Maidah. Hindi nais ng Allah subhanahu wa ta'ala na maglagay sa inyo ng kahirapan, kundi nais niya kayong linisin. So Allah alam, bisawag kapatid, na inshallah ay naliwanagan ka sa issue na ito, biidnillah, at naway tanggapin ng Allah mula sa atin. So don't forget to share, to comment, to follow, and to like and subscribe our social accounts. So Allah alam bisawab, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.